I said, okay, let me just connecting and losing. Because, well, sige, mamaya na lang yan. Kasi pag next-day ako agad sa inyo yung title, kuha nyo na ako anong gusto kong sabihin the rest of the afternoon or the rest of the sharing. But I'll start with this image. Nasuyang-suya ako dito sa Pilipinas, sa akin. Kasi saan ka magpunta? Yung mga tawad na yan, nasabi ng aking mga friends, what do we call those spaghetti wires? Okay, spaghetti, bihon wires, whatever. Ano siya, nakakasulasok sa paningin. Kasi, ang dumi, di ba? And I realized, habang naiinis ako, at naiinis palalo, at kapag nakikita ko pa, nagpunta ako ng malalim, mas nainis ako sa dami ng ganyan, sa karyendo, kahit saan. Tapos inisip ko, teka, ano pa kinakainis ko dito? Eh, wise lang naman yan. Kasi, I noticed, and it came to my attention, na yung mga wires na yan, nakakonekta. It's not about Meralco only. Marami sa wires na yan. Mga Wi-Fi, internet, telephone, communications. And nakita ko sa mga wires na yon that there are so many wires na nasa harapan ko. There are so many relationships na nako-connect niya. And I figured this one out. I said, yes, mukha nga siyang madumi. In fact, mukha nga siyang agiw ng mga spiders. So I would like to start with that metaphor, web. And I'm not talking about World Wide Web. I'm talking about the web of relationships. And I would like to start my story about David. With that in mind, the metaphor of the web of relationships. When David entered the picture, wala siyang kamalay-malay sa mangyayari sa kanya. Tandaan niyo, siya isang pastor na natawag lamang. In fact, when Samuel went to see Jesse, he was under instruction from God. I'm going to choose a king, and you will have to go to Jesse's house to find for me a king. If you're interested, it's in 1 Samuel 16. Now, remember, there was a reigning king, King Saul. And because King Saul disobeyed big time, kung gusto niyo rin malaman kung anong pinagagawa ni King Saul, then you just read the chapters before chapter 16. Whatever, ang sinabi ng Diyos, hindi ko na kailangan pong hari nito. I need another one. And, well, ang surprise at saka suspense ng story is, when Samuel was there, hindi niya alam kung sino na, 7 yung anak niya ni Jesse. At isa-isang pinadaan ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Ang unang lumabas, si Eliab. Now, the description of the Bible about Eliab is tall and handsome. Kaya, pagtingin ni Samuel, ito siguro. Kasi gwapo, tapos matangkad. And sabi ng Diyos, no, hindi yan. And you don't actually choose from the face. I am choosing because of the heart, not what you are seeing outside. So, ayan na, rumampa na yung iba. May anin pa eh. Hindi lahat yun. At kung makikita niyo yung description sa Bible, ang ganda. Hindi yan, sabi ni Samuel. Oh, hindi rin yan. Eh, ubos na. Sabi, wala na ba iba? Siguro, if I were Samuel, mapapa-question na ko, sabi ng Diyos na andito, eh, wala na. Until he realized, sinabi ni Jesse, may isa pa. Tawagin mo isa, nasa, ay nako, ano lang yan, bata, nagpapastol. So I go, okay, no worries, just bring him back. So naalala niya sinabi ni, bago dumating si David, sinabi ng Diyos sa kanya, you are judging by appearances. I judge with the heart. Tapos, ang nagtawang-tawa ako, nung umentra si David, o yung bata, kasi hindi pa pinangalan itong si David nun eh. Ang description sa Bible, and he was handsome, with beautiful eyes. Sabi nung isang commentator, Ruddy pala, rosy cheeks. Rudy in appearance, Ruddy. So, imagine niyo yung mukha ng batang yun. Ang ganda ng mata, maganda yung mukha, rosy cheeks. Tapos biglang, ito ikinatao ko.
ang sabi ng Diyos, siya yun. Yan ang magiging hari. Tanong ko kaagad sa advisor ko. Kala ko ba, God is judging by heart, not by appearances. Diba? Kasi yun. Pumili rin pala itong ganun. Well, actually, ang unang tanong nandyan, whose point of view is that in the first place? The point of view of God is very clear. I'm looking at the heart, not at the face. Kaya nung dinescribe ng narrator, yung face ni David, hindi yung point of view ng Diyos. It's the point of view of the narrator. Very stubborn lang si Samuel to be looking at the exterior. And in fact, God chose this boy, not for the appearance, but for the heart. But it seems very hard of learning din itong biblical characters, even the prophets, that they just remembered how beautiful and handsome David is. Okay, so nung nakita na niya, at sinabi ng Diyos sa kanya, ito na yon. Now, anoint him. So, that anointing, sino ang naandun na naka-witness ng anointing ni David as king? Familiar ba sa story ni David? Okay, so, ang naandun is Samuel, David, sa family niya. No more. How does it look to you na meron ditong anointing na nangyari? It is not just any anointing, but anointing of a king. When you know in fact na si Saul buhay pa, how does it look to you? Treason. Kaya, lalo na ito, nangyari sa context na sila lang nagkaalaman. So this is treason, and you know that a punishment niyan is kamatayan. And besides, sasabihin niyo, teka muna Father, sabi ng Diyos yes, alam niyo yan. Sa story sa Bible, na nagsalita ang Diyos kay Samuel. Ay, yung mga tao, alam nila? Hindi So what we are seeing here is David being anointed king when in fact there is a complication. Hindi lang yung hari ang buhay pa, pati yung kanyang second to the throne. Na pag namatay ang hari, meron yung parang isa yung prince, may pangalan sila. It's Saul and Jonathan. So, ngayon, ang tanong ko, at ito ang excitement ng story ni David, ay buhay pa yung dalawa So, if you were David, you would have asked yourself, paano na to? Napansin nyo, sa Bible, walang sinasabi si David. It was just like, tatanga-tanga siya. Na he was brought into that situation na, uy, hari na ako. Sige, buhay pa yung hari. Ano ka? And even if namatay yung hari, mayroon pang isang kasunod. So ngayon, ang conflict ng story is, how would he be king when all the reigning monarch were still alive that time? So, is it? Of course, I am talking of reading the Bible in a sequential manner. Hindi yung, alam na namin, kasi nabasa na namin yan, tutok-tukan kita pagka sequential nga So, in sequence. You read the Bible as though you are reading it for the first time. Na hindi mo alam kung ano yung kasunod na mangyayari at hindi mo rin alam kung sino mga characters na papasok pa ulit. So, ngayon, tanong tayo, how would that happen? Kaso, may nangyari. You know this story. Hindi ko na ito i-explain sa inyo. But, ang resulta ng pagkakapanalo niya ni David dito is, he was welcomed by the king sa kanya army. So, sino yung bata niya? Galing galing makipaggera kasi ang dalalang bato. When I was in Jerusalem, tawang-tawa ako kasi minsan naglalakad ako. Tapos, alam niyo yung mga bata, di ba ang laro natin dito, Indian Cowboy? Doon hindi, tirador. Pero yung tirador na iniikot. Kasi hindi yung tirador. Sa kanila yung mahaba, kasi mas mapaltik yun Pag binala nilang ganyan, pag tinamaan ka, talaga mahilo-hilo ka.
ang nilalaro ng mga Palestinian boys, yung lata, tinatarget nilang gano'n, pa! Kunin mo yun eh. Tumbang preso ba? Oo, pero yung ano, Hindi chinelas. hindi tumbang preso. Ito parang paltik preso na yan. Kasi yung, di ba, ang hirap nun yung bibitawan nila yung ano, dalawa kasi yan, nakaganon eh. Pag bitaw, talagang diretso yung bato. Yung preso tinitingnan. Galing mo mga batang ito. Tumba naman yung mga ano, yung mga lata. Pero naalala ko yung si David. Pagka naman ikaw natamaan ni David ng kanyang bato, yari ka. So now, he became part of the army. Now, are you seeing something? For one mysterious unknown reason, unti-unti, pumapasok si David sa buhay ni Saul, the king. Hindi pa yan. Ito mas matindi. No, sa 1 Samuel 18 verse 1, it says, the soul of Jonathan was bound to the soul of David. Ito, verse 1 yan. Yung chapter 17, ang ano lang, description lang nun was, ganito. Si Saul, sabi niya, kakagaling ng batang ito. Then all of a sudden, verse 1, the soul of Jonathan, ngayon, ano pala si Jonathan nung nag-uusap sila ng hari? All of a sudden lumabas. Ito nga ang tanong ko. The soul of Jonathan was bound. Ang Hebrew niyan, talagang nakadikit, ganyan, dikit. To the soul of David. Kaluluwa. Nakita na ba kayo makaluluwa nakadikit? Hindi kaluluwa ibig sabihin nun. The self of Jonathan was bound to the self of David. And this is not the only instance in the Bible na ginamit siyang soul bound to somebody else's soul. Meron din ganyan. Teka, bago ko ilipat yung slides. Meron din dalawang character sa Bible na yung kaluluwa nila as it were nakadikit. Sino? Do you remember anyone? Oh, that. Never did. Adam and Eve were not described as having their soul united. Joachim and Anne. No, wala sila sa Bible. Okay. Yeah. Anything else? Wala? Okay, tama na. Kasi baka na mag-happen dito. Ayan. Mag-ama. Abraham. No. Joseph and Jacob. Sila? Joseph tsaka si... Jacob, tama. Joseph, mali. Yung youngest. Benjamin. Remember na yung Joseph the Dreamer? Tapos sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, pakakawalan ko lang isa niyong kapatid kung dadalhin niyo yung youngest ninyong kapatid. And it was Benjamin. Iyak-iyak si yung isang si Judah. Maawa ka naman, matandaan yung aming ama. Kaya lumabas din yung description. His life, si Jacob, is bound up in the boy's life, si Benjamin. Please, huwag mo kukunin, mamamatay ang ama namin. See? So, this word bound up, life, the same, nefesh sa Hebrew, and soul. Balik tayo kay David and Jonathan. Paano nangyari na yung kanilang self, o yung self ni Jonathan, soul niya, na bound up kay David? Anong reason? Pag binasa niyo yung chapter 18, hindi sasabihin sa inyo. In fact, yun ang exciting sa Bible. Hindi lahat sinasabi sa inyo. And you know why? Para na magamitin yung utak niyo. Sa modern, mga modern novels, mabilis eh. Lahat i-describe sa inyo. Pati ba naman yung pagpasok mo at yung pagyapag ng paa, i-describe pa. At biglang tumilaok ang manok. Yung manok na naandun sa labas na nakapatong sa lahat i-describe. Wala nang room for imagination. The Bible is not like that. Sasabihin niya lang, and the soul was bound up. Paano? Bahala kayo. Isipin niyo paano. I have a suggestion. And in fact, the suggestion of several scholars about ano yan dahilan kung bakit biglang-bigla si Jonathan, who was the prince, at that time, yung kanyang puso lumalapit sa puso ni David. I'll start with this story kay Gilgamesh. This is the oldest story ever written, extant, all over the world. Going back to 2100 BC. Nakasulat pa nga yan sa putik.
And when I'm saying putik, talagang putik. Kasi nakita ko yung yung example of stone, or rather clay tablets. Na nung nakita ko siya, maiyak-iyak ako sa tuwa. Kasi nakilala ko yung curator na sa museum. And then he told me, "You want to see example of a clay tablet?" I go, "Are you kidding me?" So I mean, "No, I'm going to show you what a clay tablet looks like 3,500 BC. Really? Bigla nang binuksan yung account. Ayun ang aking field of research. Bigla na lang akong napaluha. Buti hindi nabasahin ko. So, can I hold it? Sure. Hinawakan ko. Lord, pwede na akong mamatay. Kasi nakita ko naka-wedges yun. Yung tinatawag na Ugaritic language. Yung cuneiform. Right. Ganyan lang siya kaliit. Ang dami. Talagang parang nag-transport yung kaluluwa ko sa infinity soul. So, palit tayo dito. Naalala ko siya. So, ginamit ko yung story ni Gilgamesh sa aking dissertation. Bakit? Yung istorya ng magkaibigan. Si Enkidu saka si Gilgamesh. Si Gilgamesh is a king of Uruk. At merong isang halimaw, pero actually tao, mukhang halimaw kung kumilos, na nanggugulo. Ang pangalan niya si Enkidu. Si Enkidu pumunta sa city ng king kasi gusto niyang awayin ito. Inaway. Parang malakas. Natalo naman ng king si Enkidu. Pum, pum. Pero humanga siya. Ang lakas Both of them are warriors. So a warrior admiring another warrior. And from that time on, they became good friends. O may isa pang warrior friends. This time, the oldest story extant sa Europe, Western literature, 8th century BC. Si yan? Si Achilles at si Patroclus. Napanood niyo ba yung Troy? Yes. Yan. Okay. Ngayon, to cut a long story short, si Achilles iyak ng iyak. Kaya nga siya lumabas sa gera dahil pinatay ni Hector si Patroclus. And according to the description of Homer, magkaibigan yan. And they are both warriors. Why I am saying that? I'm just looking for possibilities kung bakit si Jonathan biglang napahanga kay David. And I took this from a writer whose name is S.E. French. He said, nag-aral siya lahat ng mga story ng warfare. From the ancient times, in different cultures, whether warfare sa Greece or warfare sa Assyria, etc. And sa mga conclusion niya is, comrades in arms come to feel an intense love for one another. Sige, good. So, tanggalin natin mga romantic idea. Pinuntahan ko yung aking uncle who was, retired na kasi, a soldier. Colonel. Okay. Sabi ko, Uncle, buka nga rito. May tatanong ko sa'yo. Kasama to sa research ko. Ano yun? Tanong ko, simple. Kayo mga sundalo, anong feeling nyo sa kapwa sundalo nyo? Lalo na yung mga lumalaban sa giyera. Iisa sinabi niya. And I was taken aback. Alam mo, sa totoo lang, kami, especially yung lumaban sa giyera, ang lalapit namin. Para kaming pamilya. And you know what, Steve? Yung feeling ko sa co-soldier ko na nag-survive kami ng war is more intense than my love for my wife. Uncle, bakit? Sila yung naandun ng munti ka mabaril. Sila yung nasa likod mo na nagprotekta sa akin para hindi mapatay. Sama-sama kami sa hirap. Yung bit-bit mo yung iyong kasama sundalo na tinamaan ng bala rin, putol-putol na yung mga lite, tapos hatak-hatak mong ganyan. Ewan ko lang kung hindi mo maramdaman na after ng war na iyon, and even during our retirement, even until now, dahil kami nagko-contact. Because of the struggle and the war and the conflict, I feel closer to them than I am to my own wife. Sabi ko, good idea. We have a warrior in Jonathan.
And we have a warrior in David. Perhaps, hindi ko sinasabi ito yung dahilan. Nung nakita ni Jonathan kung paano makipagdigma si David, warrior to warrior, he felt that admiration. So we are talking here of, honestly speaking, a real-life experience of warriors, admiring another warrior for their courage and for their readiness to die. David was ready to die. Ang kalaban niya, napakalaking tao na ang instrument lang naman niya, yung tirador eh. And Goliath was heavily armed. And so when Goliath was killed, then David was like, Jonathan was like, oh my gosh, he's a good warrior. So I understand, wala sa Bible yon. Nung sinabi ko to sa advisor ko, Prof, is that a good idea to connect? Sabi niya, you know what? Good idea, but still the Bible does not say anything. And that's why I told you I'm trying to fill this one up, right? Yes. But as an idea, is it a good one? Yes. So let's keep it that way. Wala akong ibang proof kung bakit bigla na lang na-attract si Jonathan kay David. But let me propose, it's a warrior-to-warrior attraction. Having seen David in warfare, Jonathan being a general as well of his father, ayun, humanga. And so they became good friends. Actually, sino ang nag-initiate? Si David or si Jonathan? Was Jonathan. David all the time. Ano lang siya, yung lumaban lang. Wala naman siyang ginagawa eh. To earn the love of other people. It was just like everybody seemed to be loving him. And in fact, nangunguna na dyan is Jonathan. Now, kapag nakakita kayo sa Bible ng mga detalye na wala, and detalye na alam nyo, kailangan mahalagang malaman sa istorya, ang tawag doon sa pag-aaral ng istorya sa Bible, gap. Hindi yan yung damit, ha? Yung brand ng damit. Gap is simply relevant details left out. And you will have to use your imagination para to fill up that gap. Sometimes sasabihin sa inyo later on a writer kung ano ang dahilan, or some other time na. Bigyan ko ng example ng gap. Kilala niyo si Bathsheba? Si Uriah, kilala niyo? Yes. Sino si Uriah? Asawa ni Bathsheba. Dinabuntis ni David, si Bathsheba. Tapos tinawag niya si Uriah. So, taka rito. Ang target niya lang, para mapasiping niya doon kay Bathsheba, nang sa ganon, nagsiping kayo, hindi ko anak yan. Ayaw, sumiping. Tanong ko lang, si Uriah ba, alam niya ba na nakabuntis si David sa asawa niya? Yes or no? Sigurado kayo? Kasi, sa totoo lang, imposibleng wala siyang nalaman. Kasi alam mo, di ba doon siya natutulog sa sa labas? Ang daming mga katulong doon sa lahat naman. Ang unang chismoso, numero unang mga chismoso, makatulong ng mga bahay. Di ba si David, nung nakita niya si Bathsheba, may pinadala siyang messenger. Sige, sabi mo, punta rito. Ganun din naman. Noong nagbuntis si Bathsheba, sinabi ba ni Bathsheba? Hindi, nagpadala siya ng messenger. Yung mga yun, wala sinabi. Namansin niya? Sabi ko, duda ako dito. Baka may sinabi itong mga to. Pero yun, gap din yun. Hindi sinabi sa Bible kung sino nagkwento. Hindi rin natin alam kung alam ni Uriah. Pero pag sinundan yung yung kwento nila, mukhang sinasadya ni Uriah na hindi sumipin para mapahamak yung hari niya. Well, once again, gap. Ang kabaliktaran niyan, wag niyo ipagkakamali, yung tinatawag na blank. Mga blank details na irrelevant na hindi nyo kailangan malaman. Mga tanong ng mga tao sa akin, Father, si Jesus ba 6-footer? Yan yung mga detalye. Bakit? Kung malaman mo, mahalaga ba sa kaligtasan mo yan? Si Jesus ba bland? Ang buhok? Yan yung mga detalye hindi mo kailangan malaman. Bakit hindi mo kailangan malaman? Kasi walang kasaysayan. Gap, kakaiba, relevant yung details. Balik tayo. Sa pa rin?
1 Samuel 18:1. Ay kadugtong. Di nagpanagpo yung puso, ay yung kaluluwa. Diniretso pa. Jonathan loved him as his own soul. Napansin nyo, tagilid ang laban, si Jonathan lang, si David. So, ganyan. Mahal din niya si Jonathan? Yes or no? Maybe. Correct. Maganda sumagot. Wala sinasabi Bible. All the while, ang initiative ng pagmamahal sa prince. Now, sana may naaamoy na kayo. Kahit daga. Kasi, all this time, the one who is loving is the prince. But do not make a mistake na siya lang ang nagmamahal kay David. Kasi if you go on reading the Bible, oh by the way, that's called the inside view. Kasi hindi mo naman malalaman yung feeling ng tao kung hindi niya nasabihin sa'yo. And in the Bible, hindi mo yan malalaman kung hindi sasabihin nung nagsulat, mahal ni Jonathan si David. Katulad nito, alam ko ba kung ano feeling nyo ngayon? Hindi. Inside view, hindi ko alam. Unless sabihin nyo sa akin. Yun. So I have a knowledge of your inside view. Ngayon, balik tayo. Hindi lang naman si Jonathan na nagmamahal kay David. Israel and Judah also love David. Buong bansa yun, ha? Israel and Judah, North and South, apari hanggang hulo, nagmamahal sa kanya. Hindi lang yan. Yan, kilala niya. Okay, cartoon siya. Walang picture yan. Yung babae niya, pangalan niya, Michal. There is something which is interesting with Michal. She is a princess. Kapatid ni Jonathan. And in the Bible, is in verse 20, Saul's daughter, Michal, loved David. Everyone seems to be loving David. Pero ang mas malaga nyo tingnan, yung prinsipe at saka yung princess, mahal si David. Are you seeing anything? Wala pa rin. Yes? Wala. Okay. So, wala. Wala. Direction natin. Ang may papakita ko sa inyo. Except this. That's Saul. Noong nahanga siya kay David. Pero nung nagkaroon ng parada, nawala yung paghanga niya. Kasi it so happened, nung nagparada, kasi nga, victory parade kay David. Kasama yung hari sa parada. Ay nagkantahan yung mga babae. Usually kasi, in Israel of ancient times, it is customary na kapag yung mga victorious king and generals pumapasok, yung mga babae taga-kanta. Mga rarara sis bumba. Kaso, ito ang kanta nila. And the woman sang, Saul has killed his thousands and David his 10,000. May problema? Okay. Malaki? Ang problema? Mas magaling si David. Ha? Mas magaling si David. Bakit? 10,000 yung napatay. Mas Ni marami. David. So, mas marami. Actually, kung hindi kayo marunong tumula, yun ang makikita nyo. Hebrew poetry, the one principle is this. If you mention a number in one line, you cannot remain with the number in the second line. Kaya itaas nyo. Principle yan sa Hebrew poetry. Example, may nagtanong sa akin, nalilito ako kasi sabi sa Psalms ganito, I ask God for one thing. One. Only two do I know. Pati dalawa na. That to God belongs power and to you, Lord, love. And tatlo na. Sabi ko, yes! Hebrew poetry. If you start with a number and you are moving from line to line, that number should increase. So dito, balik tayo. Now, you have a knowledge very quickly of Hebrew poetry. May problema ba? Wala. Kasi yung mga babae kumakanta lang in a way they know best as Hebrew people. Thousands dito. Hindi taas mo rito, 10,000. Hindi pwedeng ibabayan in the law of Hebrew poetry. Saul has killed his thousands. David is 500. No, it doesn't sound so good. Taas mo. Ito lang. Si Saul, na dapat alam niya rin yan, iba ang dating. Nainggit. Teka muna. 10,000 sa kanya? Sa akin, 1,000. Ang kulang na lang dito, paghahari eh. But you see, there is no reason for envy. If you just knew Hebrew poetry. Ay kaso, insecure.
So yun ang nangyayari pag insecure ang tao na isang bagay na walang mali-mali siya, nagkakaroon ng mali siya. Di ba? Yung mga parang, sa mga mag-asawa ganyan eh. May nag-text, sino yan? Sinong Karen yan? Diyos ko naman, kaibigan ko lang to. Baka-inosente. Diyos ko naman, ano pang pinalalaki mo dyan? Eh, syempre nga, insecure. Di nakakita, ay, pag-aawalan palagi yan. Kaya nga, galit na galit si Saul. Sa inggit niya, slowly, biglang nabubuo sa kanyang kaisipan, kailangan mawala rito. Hindi ako hari. Dapat siya. And then in verse 3, it went on. Sunod-sunod ang description kay Jonathan. Jonathan made a covenant with David. By umuli, because he loved him as his own soul. Marami nagmamahal kay David. Yung mga Israel and Judah, at saka yung kanyang, actually si Michal naging asawa niya. Pero may pagkakaiba kay Jonathan. Yung pagmamahal ni Jonathan. And what is it? Covenant. And we are not talking here of covenant like sa mag-asawa. Uy, covenanted tayo. In Israel, when you say covenant, you are actually making an agreement with a person, with your will. There's nothing emotional here. This is the same covenant na yung mga conquered nation will make with a conquering king. We promise loyalty to you, and whether we feel it or not, we are yours. So what Jonathan did here went a step further. Ang kanyang pagmamahal kay David is not just an emotional thing. It is the decision of a will. To make a commitment, whether you look good to me or not. To love you, that's different. At kung ano man mangyari sa iyo, I am yours and I will be loyal to you. That's different. It's not only emotional love. It's a committed person talking to someone as committed as he is. So ngayon, ang nangyari is, it was proven. Kasi from that time on, King Saul wanted to kill David. Ilang beses na pinagsisibat eh. Sabi ko, ang galing talaga umilag ni David. Kasi parang 3 beses sinibat, nakailag. Tapos finally, sabi ni David kay Jonathan, hindi na yata ako appreciated ng tatay mo sa loob-loob ko. Nagtanong pa. Ikaw nasibatin ng 3 beses siguro. So, umalis na siya. Sabi nga ni Jonathan, yes, better go kasi mukhang delikado ka na rito. Even yung kanyang wife, tumulong sa kanya makatakas siya. Because sabi niya, David, if you stay here in the palace longer, you will be dead. Alam mong magkapatid. Ito matindi. Si Jonathan, dinidefend niya yung kanyang kaibigan sa harapan ng tatay niya. Sabi niya, itong matindi. Itay, ano bang ginawa sa'yo nung kaibigan ko? Diyos ko, nagsisilbing asa sa iyo. Siya nga nagpapanalo ng war mo eh. Tapos ngayon gusto mo siyang patayin. Ako, didiretsin ko yung words ko kasi sa Bible, napamura si King Saul. At yung mura niyo, itatranslate ko sa inyo na harap-harapan. Walang censorship. Kasi tinignan ko sa Hebrew language, matinding mura. Ina mo, yun. Kang Jonathan ka. Inuuna mo pa yung kaibigan mo kaysa sa akin. Ako yung ama. At alam mo, habang buhay ang iyong kaibigan na yan, ang kingship ng Israel baka mawala sa iyo. Kasi, kung naiisip mo, kung hindi mo pa naiisip, yung Jonathan na kaibigan mo, he is actually out for our kingship and for this family's reputation. Kung hindi mo pa alam, ito na naman, kinuha na naman yung sibat. Ngayon, ang sisibat niya, wala na si David dun eh. Ang sinibat niya, anak niya, ba magaling din si Jonathan umikot? Sabi ko naman sa inyo, warrior to warrior eh. Napansin niyo, yung buhay ng magkaibigan, naging magkapareho. Even the danger they are being exposed to. Na si David, sinibat-sibat, nakailan. Ganun din si Jonathan. Then Jonathan realized, oh my gosh, so it's true. My father doesn't like
Jonathan, or rather my friend at all. And you know what? To defend your friend, you really have to know the good that is in your friend. It's not a defense because, ay, ang gwapo niya. Wala naman sinabing ganun eh. Ang sinabing doon, the soul of Jonathan was bound with David. There is something deeper than mere appearances here. And even if lahat ng tao against kay David, hindi yung kanyang kaibigan. Kasi, alam nyo rin yun eh. Kapag ka banal ang inyong hangarin, alam nyo, even with just looking at each other, alam nyo kung anong gusto niya. And we're not talking here of husband and wives. We are talking here of friendship. Very close ones. Meron akong best friend, ang kanyang pangalan is Kenneth. Pareho kami pumasok na seminaryo sa Don Bosco. And then lumabas siya kasi hindi siya para magpare. Alam ko yun kasi tingin ko naman hindi siya papariin yung kanyang damdamit na iinip na siya sa seminaryo. Pero syempre masakit pa rin sa akin. I was hoping pareho kaming magiging pare in the future. So ngayon may asawa na siya. Dalawa kami sasakyan, kasal ng kanyang kapatid. So kasama niya yung family niya ron, sikip na sila. So sabi ni Kenneth, Steve, doon ka na sa kabilang sasakyan kasama ng papa ko at saka mama ko. Sure. Magkasunod kami ganyan. Tumigil sa guardhouse. Tapos biglang bumuelta yung kotse. Pabalik. Sabi ko sa daddy niya, galit si Kenneth. Paano mo nalaman? Galit. Tingnan mo. Wala ka na makikita. Sa kotse lang. I know it. Turn around. Galit siya. Pinuntahan ko. Bumaba na sa sakyan eh. Sabi ko sa kanya, Tol, okay ka pa? Hindi. Inis ako doon sa gwardiya eh. See? I knew it. How did you know that? Sa galaw ng kotse mo. Alam ko kung paano magmaneho yan. Yung killing ng kotse niya, ibang klase ito. And you know, na may isang very unvirtuous thing about my best friend. Pag nagalit siya, tumakbo na kayo. Yaan, naninipa. In fact, minsan nagalit siya sa bahay nila, sinipa yung beranda nila. Pang! Alaga naman yung balcony, umuga. Balcony, umuga. Natanggal-tanggal yung mga kahoy. Tapos sabi ko sa mga kasama, hindi mo makukonsol ang paggalit siya. Natawa na lang ako kasi nakaupo sa sopa, hawak-hawak yung upo ako ganyan. Sisipa-sipa ka, hindi mo palaraya eh. You can do that kasi nagkakaintindihan. Commitment, ilalaban ko yung best friend ko yan, kahit anong mangyari. Nung kabataan namin, parang si David, lahat tumitingin pag naglalakad kami, pero hindi ako tinitingnan siya. Goping na goping eh. Sabi ko, nakatingin na naman dito yung mga tao sa atin kasi gawa mo. Pero sabi ko sa kanya, sa loob-loob ko, hindi na makatagal ng mga kaibigan kasi napakagwapo. Hindi yun. Kinakatang kaibigan kasi nakita ko sa iyo, napakabanal mong tao. Kahit paksang tingnan. Kaibigan na magdadala sa iyo sa kabutihan. At sinabi ko sa kanya, harap-harapan. Nung bata pa kami, halika rito, Tol, best friend mo ako. Kinuha kitang best friend kita. Hindi dahil sa mukha mo, lahat nagtatakbuhan dahil napakagwapo mo. Sa'yo. Kinuha kita dahil sa iyong virtue. Wala akong pakialam kung gwapo ka. Marami na ako nakitang gwapo, puro pasaway. Natrak ba ako ron? Nang maging kaibigan sa hindi. So, whatever happens to you in the future, kung ano man mangyari sa mukha mo, maging kamukha mo man si Kachupoy o sino man, kaibigan pa rin kita. That's one of the funny way of saying, I accept you as you are. And I don't even accept you because of how you look like. That's not my cup of tea. Kasi kung yun lang, you will be gone in no meantime because appearances will change immediately. So ito, muntik masibat, takbo siya sa kaibigan niya. Now, there is something about sa kaibigan niya na nagtatago na. Tandaan niyo, gusto siyang patayin ng tatay niya. So nagtago si David. So si Jonathan, basta yung prinsipe, pinuntahan siya. Alam niya kung nasaan ng kaibigan niya. Sa lahat ng mga tao doon sa Biblia na yon,
Walang nakakaalam except yung kanyang mga closest na general. Kung nasaan si David, si Jonathan, ang bilis. Meron siyang direct access. Pagkasabi ka agad na muntik nang masibat si Jonathan, takbo agad si Jonathan kay David. Samantalang hanap yung kanyang ama, kung nasaan si David, hindi makita ang lawak-lawak ng Judean desert eh. Si Jonathan, nalaman niya kagad kung saan nagtatago yung kaibigan niya. So what is that? Hindi sasabihin niya sa Bible na si David na nagsabi. Ang sasabihin niya sa Bible, Jonathan was in front of David immediately. Among friends, may access sa isa't isa na wala sa ibang tao. Alam niyo, yung number ko, hindi ko ito binibigay kahit kanino. Yung number niyo, hindi rin niya na maibibigay kahit kanino. Dahil ko sinasabi, Edwin, pag binigay ko yung number ko sa'yo, ano sabi ko sa'yo? Actually, hindi mo binigay number. Pakala sabihin ko sa'yo. Dahil ko sinasabi sa'yo, hindi bigyan ko naman ng number. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Yes. So, sabi ko kay Kenneth nung bata pa kami. Kasi nakikita ko na maganda future nitong batang ito. Masipag eh. Sabi ko sa kanya, malapit na akong maging pare. Ikaw, graduate na rin and nasa corporate ka na. Sabi ko, alam mo, Ken, sa totoo lang, nakikita ko na yung future mo. You will make it big. You will be a company president or whatever, manager. And at that time, baka hindi na kita ma-reach. Padrama ko lang yun. Sige, baka naman, bago kita matawagan, isang katutak na sekretarya dadaan ako. If you want to talk to him, please press number 3. 3 na. Now, if you want to see him, to reach him in his office, please press this. In his room, please press that. Pag ginawa mo sa akin yan, na dadaan ako sa sekretarya mo, forget it. Sabi sa akin ni Kenneth, no, I will give you my number. Direct line mo ako. He's an executive of a company now. And he kept his word. Every time I called up, Ken, nandiyan ka? Yes, I'm in my company. Kasi naging siya, vice president. Hindi ko nasabi ko anong company. Baka naman ma-curious pa kayo. May ginugid eh. Sino yun? Direct access. Like Jonathan. Direct access kay David. Ngayon, eto ang surprises of surprises sa magkaibigan. Doon, sinabi ni Jonathan kay David, alam mo, talagang galit na galit sa'yo ang tatay ko. The next thing na sinabi ni Jonathan, it makes sense. Ngayon ko nasabi sa aking director, sa aking advisor, I realize there is something here kung bakit biglang lumapit ang kaluluwa at puso ni Jonathan kay David. You want to see it now? Tingnan ko inyong mabasa. Chapter 23 na yun. Nag-start tayo ng 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 chapters after. Sabi ni Jonathan kay David, you shall be king over Israel. What? All those times, alam niya. Ito pa, mas matindi. And I shall be second to you. What? Di ba siya yung second? My father also knows that. Oh. So, yung pagdidefend ni Jonathan sa kanyang kaibigan is with the knowledge na si David ang next king. Hindi siya. Kaya na yun? He has a right, si Jonathan, for kingship. In fact, siya dapat. I realize this one hell of a big sacrifice na ginawa ni Jonathan sa kanyang kaibigan. Ngayon, isa kong tanong, why did he do that? Why? Alam din ni Saul. Si Saul, ang reaction iba. Siya pala, kaya pala, panayang spin. Actually, sa totoo, honestly speaking, si Jonathan, kung alam na niya noon pa, di sana tinulungan na lang niya yung tatay niya na patayin yung si David. Alam pa lang niya eh. Kaya bigla ako nakaisip, nakatingin ako doon sa Bible na matagal. Ano to?
Ano nangyayari dito? Alam pala niya ni Jonathan, all this time, na yung kaibigan niya, ang magiging king. Ngayon, sa Bible, sino ang unang nagsabi na si David ang magiging kasunod na king? Yes, I heard that. During the anointing, and even before the anointing, God said to Samuel, I will send you to Jesse, the Bethlehemites, for I have provided for myself a king. And Jonathan said, you will be king, I will be second. Si Yahweh, siya ang unang nagsabi of his choice, si David. For one reason or another, yung utak ni Jonathan is in line with the thought of God. And kanina, di ba, tinanong ko sa inyo, paano nyo i-reconcile ngayon na si David ang anointed king, buhay pa yung dalawa? The king as well as his successor. And it made this plan of God, plan ng Diyos yan si David ang magiging king, becomes possible kasi yung dapat na magiging kasunod na hari fell in line with God's thoughts. Kung hindi, katulad ni King Saul, patay ang plano ng Diyos. So what is happening here? At sinabi ko sa akin ang aking conclusion, Prof, it is not Jonathan like a picture of the divine providence. For one reason or another, yung kanyang pagmamahal kay David was in line with the plan of God. Sabi ng Prof, nice discovery. Kasi hindi ko na makita Hindi ko na makita kung saan nanggaling yung pagmamahal ni Jonathan. Until sinabi ni Jonathan, I know you will be king. Oh, so your mind has become the mind of God. So in the bigger context of life then, I said, and napanood ako nung nakita ko to, it's Jonathan who actually makes the will of God happen. And so, sabi ko, friendship, it's possible. Even among males, male, female. Pero may isang condition. That I am just going to be ready to see the purposes of God for each one. True male and female friendship brings about God's purposes for each friend. And hence, sabi ko, ito ang good news. Sa mundong ginagalawan natin, kapag close ang dalawang lalaki, alam nyo na unang tinitingnan ng mga tao. Pag close ang dalawang babae, nako day, ha? You cannot blame them. And yet, pagka naging close ba ang dalawang tao, mahihiya na kayo. Lalo na kung male. Kami ni Ken, kinakaya ko yun sa public? Nope. I even make it public na he's my best friend and he's helping me. Pero ito naman, di ko kinakaya kasi I know from the very start of our friendship na siya is trying to make me the kind of person that God wants me to be. Kasunduan namin yan Na, nung mga high school pa kami, Kenneth, iba lang yung words na ginamit namin. Pero ganito yung words na ginamit ko. Kenneth, help me to save my soul. Will you? And I will help you save my soul. I will help you save your soul. Sabi ni Kenneth, yes. O sige. Parang yun yung covenant namin. Good. And from that time on, ang lahat ng naiisip niya, nakikita niya sa akin yung kabutihan ko. Ang ibang consideration is gone. Number one that is out of our friendship is sin. At sinabi sa akin yan ng isang pare, at ipinalala ko rin sa lahat ng mga kaibigan ko, anyone of your friend who leads you to sin is not a friend. He's an enemy. Kasi ang purpose ng buhay natin, basic catechism, to know God, to love Him, to serve Him, and to be with Him. Catechism yan Yan yung unang question. Ewan kung parang makaharap ko, millennial no? Kasi noong time namin,
Yung katekisin namin is question and answer. Edwin, buhay ka na ba? Yung ang tawag yun ay pious, ha? Baltimore Catechism. Yes, ang katekisin namin ay memorization. So, ang unang question is, why did God create you? Kaya memorize mo yan para makapasa ka sa katekisin. Yun ang una ko naalala eh. And I thought it was just a memory work. Pero I realized, memorize ko nun, bata ako, nag-stick siya. Ang kasunod action question nun is, ganito eh, where is God? Memorize ko pa yun, hanggang ngayon eh. God is in heaven, on earth, and everywhere. Kaya nakasulat eh. And okay, bago mag-first communion, nakalinya na kami. Ang dito kong bata, dalawa yung aking candle. Sabi sa akin ng katikista, yun yung tinanong niya sa akin bago ko lumakad. Steve, balik ka rito. Ha? Ayun na yung pare. Yung communion, bukay yung bibig mo ha. Pero one last question bago ka lumakad. Nasaan ang Diyos? Tagalog eh. Ang Diyos ay nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng lugar. Good, now, receive communion. Opo. Receive communion. That question, number one question, I realize is just that kind of question that will make us, and the answer, make our life simple. Lahat ng aking decision nakabase doon. To know God, to love Him, and to serve Him, that's our purpose. All the rest are means to an end. All. Yang mas na yan, ha? That's just a means to make your love deeper. Love for God. Kapag ka ito, hindi nakatulong sa inyo, question nyo na. Kasi alam niyo, dati, nagmamasa ko. Bago ko pa, kabibita ko pa lang nung and may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi dito nangyari sa ibang parokya. Sagot sila, Amen. Go in peace. Sagot? Ayan. Hindi pa ako makakanta yung choir. May sumigaw sa likod. Langya ka! Nagsasabunutan, dalawang babae. Ano na yan? Sasabi ko lang, go in peace eh. Gugumulong doon sa Sabi ko naman to? Sabi ko, parang mga tukmultong mga ito. Sabi ko, ito, sign of unity and peace. Tapos, ito sabi ko, tama si Jesus, how long must I remain with you? Sabi niya sa mga apostles. Your friendship. And I'm glad you're creating a community here and friendship. But this friendship should help you attain your purpose in life. Kung hindi, drop it. And what is it? To know God, to love Him, to serve Him, and be with Him. Noong una, akala ko napakasimpleng response. Pero kapag may decision ako na alam niyo, ang pagitan lang ay gahib lang ng sinulid, I always ask myself, anong makakatulong sa akin to know God, to love Him, and to serve Him deeper? Alam niyo, bago ako naging pare, deacon ako, bigla akong nakakilala ng babae. Actually, kilala ko na siya before. Naminahal ko na hindi lang crush eh. Hindi lang yung feeling, hindi lang yung, ang ganda niya. Hindi physical eh. Talagang mahal ko siya. It so happened, kapatid ni Kenneth. Sabi ko, Lord, ano ba naman ito? Sa lahat naman, yung kanyang kapatid pa yung assistant. Hindi ko mapakali. Kasi syempre, pag pumunta ako sa bahay, naandun lagi. So, nung una, akala ko crush. Kung crush lang, mabilis lang yan. Maglalaho yan eh. May pagkakaiba ang crush at saka ang love. Yung crush, tinutubuan ko ng tagyawat. Yung love, kumikinis yung mukha. Yung love, tumataas ang inyong grade. Yung crush, bumabagsak ang inyong grade. Lagi ko sinasabi sa mga kabata, really, Father? Yes. Kasi love has a unifying effect. Yung crush, hindi. Physical attraction niya. Kaya nadidisturb ka. So noon akala ko lang, infatuation. Kasi para akong distracted. Baya habang tumatagal, nagkakaroon ako ng inspiration. Teka muna. Biglang nabubuo yung aking pagkatao, kumbaga. So, ngayon, isang taon na lang, yung aking ordination. Minsan ko, Lord naman, kung kailan naman. Pero mo, sa Don Bosco,
15 years kong hinintay ito. Tapos ako masabi, yung last year na yun, saan ipapadala itong babaeng ito? So parang nakukultan na yung utak ko, punta ka agad ako sa Ateneo, nag-Ignatian retreat ako doon. Tahimik, walang makaka-istorbo sa akin. Isa lang tanong ko sa Diyos, sagutin mo na ako. Kasi nung unang tinawag ko ako magpare, nung high school ako, talaga alam ko para akong magpare. Pero ngayon, bakit bigla mo pinadala to? Tinatawag mo na ba akong lumabas? Hinihintay ako. 8 days ako doon, tahimik. Lumabas ba sagot? Hindi. 8 days ako, tapos na retreat. Ako'y nakasakay. Diyan, nasa may farmer's market. Wala pa akong kasagutan nito. Ano ba naman to? Gusto ko sana ipapost ko yung ordination ko. So, sige, diretso pa rin ako. Biglang the night before, nakaupo ako doon sa living room. Naghintay na sagot sa Diyos. And all of a sudden, doon sa memory ko, hindi memory, hindi ko ma-explain kung ano yun eh. Parang may nakasilip sa bintana. Ano yung feeling? Hindi mo nakakita may nakasilip. Takbo ko sa bintana. Sa Ateneo, puno-puno yun eh. Nakakita ako ng puno. Ngayon nasa likod ng puno. Punta mo kaya. Nasa palagay niyo? Ano nangyari? Hindi ko pinuntahan. Malay mo, may tao. Pero yung nag-stick yung na yon, yung image na yon. Nakatingin ako sa puno, and what I noticed was this. God is telling me, seemingly, nag-hide and seek ako, hindi mo makikita ngayon. Look for me. So, bumalik na ako sa Parañaque. Yung unang sumalubos sa akin, yung aking superior. Tapos sabi ng superior ko sa akin, Steve, kamusta retreat mo? Sabi ko, okay, fine. Well, actually, not really fine. It's okay, it will pass. Oh, by the way, may papakita ako sa yung drawing. Ano po yun? You might, like this. Pero sa akin to, hindi ko bibigay sa'yo, sabi ng superior. Okay, fine. Ano yun? Pagbukas niya, yung picture, ang laki yung mata ko. OMG. Picture ng puno. At may isang naghahanap. God, where are you? Isang young man. At yung Diyos, nasa likod ng puno. Nakatingin na ganyan. And yung may words, look for me. Sabi ko doon sa pare, can I have this? No, this is mine, please. No, this is mine, please. No! Hanggang ngayon, nakikipag-ano pa rin siya. Nakikipag-ano pa rin ito. And then I realized, okay, I have to make a decision. Isa lang tinanong ko, Lord, between marriage and priesthood, where can I love you more? Serve you more? Get to know myself deeper, and I can see you at the end of my life. So sasabihin niya, siyempre yung pagpapare, no? Not really, kasi nung tinanong ko yun sa best friend ko, nag-discern yung best friend ko where can you love God more? Sagot niya, marriage good. Ako iba. Sabi ko, nung first time ko narinig ang boses mo, Panginoon, nung ako'y 14 years old, at sinabi mong, come follow me, nabago ba yun? Then deep inside myself, I search for the answer. Lord, nagbago ba yun? Honestly, without any emotions involved, is God still calling me? Sagot ko, yes. Nung nakita ko yun, okay, then I will do this. I will decide for a priesthood. Mahal ko pa rin yung babae. But you know what? That's where you find your greatest fulfillment. Now, you know you have an option. And this option, I fought in the midst of all the other options. Kasi kung wala akong option, anong love meron doon? Ano? Dahil kung sinasabi, pag nagkakasal ako, pagka hindi mo pinili, ang una kong tanong, mag-shota,
nasa harapan ng altar. Una kong tanong sa lalaki, ilan ang iyong niligawan? Nahihiya-hiya pa. 10 po. Tawa na yung tawa. Oh, good. Babae, ilan nanligaw sa iyo? 5 po. Tawa na din niya. Good. Sabi ko sa mga topic, kaya tumatawa. Hindi niya ba napansin? 10 yung niligawan niya, ito pinakasalan niya. 5 ang nanligaw sa kanya, ito pinili niya. Mas magtawa kayo kapag tinanong ko ang babae, bakit siya ang pinili mong pakasalan? At sumagot siya, kasi wala na po akong choice. Then you know, there is no love in that. Wala kang choice eh. So, dito ako na-ordinahan dyan sa church na yan. Pagluhod, ando si Kenneth sa ano, pero buti hindi sumama ng kapatid. Ay, lumuhod. Ay, kumakanta pa ng Here I am. Lord. Okay, sige, kanta kayo. Anong kantay niya, walang pakialam. Kasi ang gusto ko lang, pag lumuhod ako, sasabihin ko sa Panginoon, itong pagluhod ko rito, may sakripisyo akong binigay sa'yo. Pinili pa rin kita. Kahit alam ko, mahal ko yung babae. So, pagluhod kong ganyan, at sumagot ako, di ba napakaganda? It's a choice born out of freedom. It's a choice born out of love. This is at the core, I realize, of what it means to be friend to one another. That the purposes of God are being realized in you. Pag tayo kong ganyan, palapakan yung mga tao. Naando si Kenneth, kita ko agad sa sulok ng mata. Gumanyan ako. Kasi sinabi ko sa kanya before ordination, na in love na ako sa iyong sister. Sabi, ha? And then he helped me to clarify the experience. Nakatulong siya. Kaya napaganyan ako. Good. Ito decision ko. Ito matindi. The following year, ikakasal yung kanyang kapatid na babae. At ako ang lahat na yan ng reason sinabi ko, hindi pwede ako yan magtatain na yata ako. Kasi syempre, iba pa rin yung kaka-ordain ko lang. So, sabi ko kay Kenneth, honestly, sa'yo ko lang sabihin, ayoko. Bakit? Ikaw na! Ito yung babaeng minahal ko, tapos ako yung paring magtatanong. Babae. Babae na lang ito. Pag sumagot siya ng yes, baka ako'y maluha. Sasabihin naman ito, umiyak yung pare. Tinanong ko yung lalaki. Minamahal mo ba ang babaeng ito katulad ng pagmamahal ko sa kanya? Sa totoo, lumusot ako. No, I won't be here. Actually, wala nga ako. Nasa Australia ako. I can actually change the plane ticket. I did. And I don't know how to handle myself. And Kenneth says, all the time, galing mo. Ang galing mo lumusot. Sabi ko, ikaw na, tumayo sa sige nga, gawin mo yun. Now, we are still meeting yung love of my life ko. Married with 2 kids. And I'm really happy. Honestly, I am. Pag nakikita ko silang mag-asawa nila, I lagi ako napapadasal sa Diyos. You know, I would not want to have it in any other way. They are happy. I am happy. All of this, just for one thing. Keep this one in your mind. The purpose of our lives is to know God, to love Him, to serve Him, and be with Him. Kung may emotions na pumapasok, tabi-tabi muna kayo. I just want to be level-headed here and decide. Cicero. Pumasok si Cicero. Kasi nagbabasa ako ng work ni Cicero. Na-inspired ako ng isang kulig ko sa Rome. Kasi every morning nakikita kami. Abay, quote ng quote kay Cicero. Sabi ko, sige nga. Anong mga work ni Cicero ang pwede mo suggest sa akin? Mag-start ka sa De Amicizia about friendship. May binasa ko, ang ganda nga naman. May isa doon na sinulat si Cicero. It is hard for friendship to remain if you have forsaken virtue. You are trying to decide
to live a life of Jesus, with Jesus Christ. And in your decision, friendship is important to help you move through it. Pero sinasabi ko sa inyo, in my experience with all the other people, without virtues, you will not survive. So if it is a matter of friendship, I recommend that you should be friends with one another. You are just crossing the line when you are talking of sin. Then the virtue is gone, and it will not hold. Even a pagan like Cicero understands that. We as Christians, we should be understanding more. Kasi si Jesus ang nagsabi, without me you can do nothing. Really nothing. So if you want to live your life the way you want it to be, go ahead, make my day. Who's going to stop you? Not me, not Jesus. You. You're going to stop yourself from living life to the full. So now, balik tayo doon sa kawad na yung web of relationship na sinabi ko sa inyo. Yes, it's an exciting time that you have friends even with your struggles. But remember now, I realize with Jonathan and David, it is a friendship, a story of soulmates, but based on virtue. It's not based on sin. Because, you see, God's purposes, if you keep that one in mind, you will always have a deep respect for the people around you. Pag may nakikita ako, na mga kaibigan ko, yun kagad ang tinitingnan ko, where is God wishing to lead this person? Hindi ko maatim na paggawan ko ng masama ang isang tao if I'm always keeping the purposes of God for this person. Kaya, ang hirap sabihin sa mga tao na I can be close to a man without succumbing to what you think is mga kabadingan sa mundo. A female can be close to another female not in a romantic relationship. For others, it is just impossible sa mundong ginagalawan natin. And I have experience of that nga. Kasi minsan magkasama kami ni Kenneth, lakad kami ng lakad. At nasa Rome kami nun eh. So, naghahanap kami ngayon ng kakainan. Aba, napatanong ako doon sa isa, where can we find a good restaurant? Tapos sabi ko naman sa amin, are you partners? Sabi ko, porke ba magkasama kami? Dahil wala kami, partners na. That's the way the world thinks. Natawa na lang ako. Sabi, Kenneth, mukhang napagkamalang pala yung dalawa dito. Sabi, no, we are not. We just want to enjoy time and enjoy life and enjoy our meal together. Is that difficult enough for you to understand? Sorry. I'm sorry naman siya. Tapos, nung naglalakad kami, sabi ni Ken, iba naman talaga ang mundo, no? Pero, we still remain friends. Yes. Because sabi sa niya, we're going to challenge them with their understanding of friendship. If this means a rebellion, yes, it is. But you know, to do that, you must be courageous and you know where you stand. Kasi ang danger nyo, pwede nga matuloy-tuloy kayong dalawa eh. So, I will end up with what C.S. Lewis said. Every real friendship is a sort of secession. Secession from the usual popular understanding of what it means to be friends. You challenge that. You can be friends without being lovers. Like Jonathan and David. You can strike a close relationship without being romantic about that. Is it possible? It is. But you are going against the usual understanding of what male, female friendship is all about. If that is to be called a rebellion, so be it. Nagre-rebel din ako sa understanding ng mundong ito na baligtad. And in fact, friendship will make you live. Oh, by the way, it was another saint who said that. Di ba sabi sa Bible, God is love? Okay, pinaraphrase niya yun. God is friendship. So, doon gustong tapusin na share ko sa inyo kasi tinan nyo. May na isang oras na. But before I give you the blessing, meron ba kayong mga questions? Oh, by the way, nakakita ako ng icon ni David and Jonathan. And they are called, yung pangalan.
It's in another language. But they are saints now. Saint David and Saint Jonathan. They have a feast day. So that is my wish for you. That you will be friends with one another. But not only close friends, but saintly friends. Hopefully, you will help one another to do just that. Question? Question?